up mga mga-apo? Meron tayong bagong video ngayon. Nandito tayo sa farm ng palm trees. So makikita namin kung gaano karami dito yung mga puno at saka yung mga na-harvest na ng mga palm oil. So baka maabutan pa natin, meron pa nag-harvest at kikita rin natin. So yan, magtutur na tayo. So yan, tingnan niyo, marami dito mga puno ng palm trees. So iba na harvest na yan. So magtutur tayo dito. So yan na, makikita nyo sa video na maraming palm trees dito. Kasi yun nga, farm ito ng palm tree. So yan, makikita nyo, maraming palm trees dito. So puntahan natin yung mga na-harvest na mga bunga ng palm trees. So punta tayo dito. Yung na cameraman, punta tayo dito. Punta ka na dito para mapakita natin sa kanila. So ito yung mga nakahanda na harvest na ito. So ready to pick up na lang ito ng sasakyan. Tapos parang binibenta na ito sa isang malaking company sa Tacorong or Isulan. So dadalhin nila doon. Per kilo yung bilihan noon. Hindi ko lang alam kung magkano yung bilihan nito. So ito yung mga sample, ito yung mga buto na bunga pala. So ito yung mga bunga. So yan, marami na. Siguradong malaki yung kikitain ng farmer nito. Wala kasi yung may-ari ng farm kasi may nilakad daw, kakausapin sana natin. Pero may nilakad kasi. So tour na lang tayo dito, baka mahanapan natin yung mga nag-harvest na iba dito. So basta dito kasi sa kwan talaga ito, sa bukid talaga ito, malapit sa bukid yung farm nila. So yan, marami talaga, ilang almost siguro 10 hectares siguro ito na farm ng palm trees. So yan, malapad talaga, maraming makikita dito. Hanggang sa kabila pang kwan, may naririnig din kayong dumadaan kasi malapit din sa, meron ding daanan kasi sa isang lugar dito na papuntang sa isang sentro ng Sultan Kudarat. So naghanap tayo ng harvester dito pero parang wala na siguro sila, natapos na ng harvest. So mayroon tayong nakita dito, nagpapahinga na sila. So yan, makikita na sa video, may dumadaan kasi daanan din ito ng mga tao na galing sa ibang lugar dito, particular sa Sultan Kudarat. So simple lang ito mag-harvest. So kukuha tayo ng sample ng bunga mamaya paano gamitin kasi iba dito mayroong tira-tira. So yung mga tao dito sa malapit dito nakatira, kinukuha na lang yung tira-tira para gagamitin para panggatong kasi madali lang to panggatong, madaling gamitin panggatong lalo na sa kahoy. So lalong lalaki yung apoy or madaling mapaapoy yung kahoy pag gagamitan ng bunga ng palm trees. So magdi-demo tayo yan mamaya paano gamitin. Kikita namin sa inyo. So ayan lang siguro. So magdi-demo tayo mamaya. So pakikita namin, kukuha tayo ng buto dito. Na-harvest na. Kukuha tayo ng buto para gawin natin yung sample mamaya. So ayan, ito pala so ito yun, pag harvesting na mo yung cameraman, yung paano pag harvest. Bali ito kasi sa puno ito, pinuputo lang ito. Yan, pinuputol na dito para makuha ang buong bunga talaga. So ito yung bunga niya, masasabi natin parang buto kasi ito rin yatang tinatanim. Pero bunga niya rin ito at the same time parang buto niya na rin. So ito yung sasample natin mamaya, yung kapiraso nito.
basta mapakikita natin paano gamitin para madaling mag-apoy. So punta tayo mamaya na mapakita namin sa inyo yung paggawa nito para mapaapoy natin yung isang kahoy. So mga magwapo, try natin buhatin kung gaano kabigat. So mabigat talaga masyado. Estimate ko nasa mga 20 kilos or pataas pa. So ganito pala kabigat yun. So siguradong malaki yung kikitain ng farmer nito kasi sa pagkakaalam ko mahal talaga yung per kilo nito. May dala-dala ko ngayong bato at saka pusporo, baka magtataka kayo. So yun, ito na yung sinasabi kong magkuhan tayo ng sample para paano gamitin panggatong. So kukuha tayo ng buto, meron tayo dito isang puno ng palm tree. Ito yung mga bunga niya. So kukuha tayo kahit ilan lang, kukuha tayo ng mga 10 siguro para makita nyo. Ito yung mga nahulog na 10 para makikita nyo pa gaano kalakas, kalaki mag-apoy yung bunga ng palm trees. So ito, dito natin lalagay. So ito na, 2, baliwalo pa, kulang pa ng 2, 10 yung gagamitin natin. So yan o, yan, mga bunga niya pa yan. So marami dito. Dito kasi sa bukid, ito yung kadalasan ginagamit pag wala na talagang panggatong. Pero kung mayroon man ding panggatong, ito yung ginagamit para madaling mapaapoy yung kahoy. So dito nga, makikita natin sa demo paano gagamitin to. So para madaling mag-apoy, pupukpukin natin ang bato para lalabas yung parang oil niya. Yun ang magsisilbing parang kakainin ng apoy para madaling mag-aapoy. So ito na, i-focus mo cameraman. So yan o, nag-oil na. So yan ang magsisilbing parang isang cup na para mag-aapoy siya. So 2, 3, 4, at least kahit kung nanonood yung mga anak nyo, marunong na rin sila magbilang. 5. May nagbibilang nga sa gilid eh. 6, 7. Paki-focus cameraman. 8. 10. 10. So yan, ito na ang puspuso. Sisindihan na natin. Yan, sisindihan na natin. Mahangin dito kasi sa bukid talaga ito eh. Maganda yung hangin dito. Fresh na fresh yung hangin dito, di gaya sa syudad na. Yan, nag-aapoy na. So kanina kasi yun, nahirapan tayo magpaapoy kasi isa din sa factor nun kasi batang-bata pa yung bunga. Yung magandang pangpaapoy talaga kasi yung mga halos yung ayun, matagal na bunga, bali yung parang pinakamatanda kung sa kuan pa, yung matanda na bunga ng palm trees. Yun ang madaling mag-apoy kasi yung bata parang hindi pa masyadong ma-absorb yung oil ng apoy. So ayan, makikita nyo na yung demo paano gagamitin yung palm trees, na bunga ng palm trees para panggatong. So ayan mga magwapo, tapos na tayo sa isang video ko.
So abangan pa yung mga video kong gagawin. So kung bago pa kayo dito, pakiclick na lang yung subscribe button at saka i-like and share nyo na lang para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko. So hanggang sa susunod na mga magwapo.